Sa una, sa bata pa ko, di pa ikayo kung maabot ang panahon sa Pasko, tungod sa mga regalo na madawat. Karon, isip sa kaamahan nga nagtrabaho, mas malipayon ko na makahatag og regalo sa uban. Bisan pa sa kalisod sa atong panahon karon, sa mga pagsulay o sa mga hagit sa kinabuhi sa matag adlaw, ang pagpanarbaho dili sayon. Labi na kung kamong duha mag-asawa na narbaho. Naa ang kabalaka kung kinsang bantay sa imong anak. Ang panimalay o ang balay walay tao, matagbuntag perming gadali aron dili malit. Ug uban pang hagit na ginatubang matag adlaw. Apan bisan panini nga kahimta nga nagapasalamat ta sa atong labaw na makagagahom tungod sa proteksyon ug panalangin niya aron makapadayon o makalahutay sa kinabuhi. Bilang isang working mom at the same time working with your toddler, napakahirap po kasi nagtatrabaho ako at the same time nag-aalaga ng anak. Para bang doble ang pagod na nararamdaman ko araw-araw. Pero naisip ko na sa araw-araw na ginagawa namin ito, na magkasama kami ni LA sa school, nakita ko at obserbaran ko na mas lumalalim ang banding namin bilang mag-ina. So nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigyan niya ako ng pagkakataon, binigyan niya ako ng trabaho na pwede kong dalhin ang anak kong toddler. Nagpapasalamat ako sa opportunity na binigyan niya. As a mama, dili lalim o dili sayon nga ikaw lang mag-isa ang mag-atiman sa anak. Ug labi na nga layo ang akong bana kay OFW man siya. Gikan sa pagpanganak nako ni Zoe, labi na og masakit ang karatol, ang kakulba, hilak, tanang sakripisyo sa usa ka inahan para sa anak is grabe jud. Hangtod na nga magtubo na siya, dili mawala sa iya ang permin nako nga mga pahinumdom kay daghan na kaayo siya mga pangutana. So kailangan nga mas matutukan pagud siya kay mosulod na diha ang lahi-lahi na nga mga attitude sa usa ka bata. Pero sa mga panghitabo daghan ko natun-an isip usa ka inahan. Dako kaayo ang akong pagpasalamat sa tibuok tuig nga gihatag sa Ginoo kanamo. Tungod kay sa kanunay gayud ang Ginoo nagauban, nagatabang, nagapahinumdum kung unsa siya kamaayo kanato. The time na sakit ang akong papa, automatically I became the breadwinner as the eldest child. It happens abruptly, murag wala ko nakapananda, but this doesn't change my view in life. Instead, it makes me more mature in how life is all about. You need to treasure every moment with your loved ones. As long as buhi o makita pa niyo ang luhang ginikanan ng mga igsoon, find or make time with them. As a breadwinner, mahappy na ako makita sila na happy, ma-provide na ako ang needs nila bisa sa simple na mabutang. I used to make time with them, kaya lagi natakabalo, kanus ara nato makuha na ang pamilya. This Christmas, I hope and pray na healthy ang linyong pamilya. Kalipay, paghigugma, paglaho, pagtuo, diha sa atong mahal na Diyos, mag-uban ka namo o kanato na tanan. Merry Christmas! Nang salubungin, handog ng Diyos sa atin. Ngayong Kapaskuhan, magniningning ang mga bituin. Mundo'y magliliwanag, pag-ibig ay nalaganap, at ang kapayapaan ngayon'y
sarap namang damhin ang simoy ng hangin. Sabay silip doon sa langit, himig Pasko ay inaawit. Pasko ay ipagdiwang sa lahat ng tako'y ipagsigawan. Na madama ang pagmamahalan na siyang daan sa kalikasan. Pasko ay pairal, saan man ako ay ipangalan. Na marinig ng mundo na may bagong buhay ngayong Pasko. Atin ang salubungin, handog ng Diyos sa atin. Ngayong Kapaskuhan, magningning ang mga bituin. Mundo'y magliliwanag, pag-ibig ay lalaganap, at ang kapayapaan ngayon'y makakamtan. Ay sarap namang damhin ang simoy ng hangin. Sabay silip doon sa langit, himig Pasko ay inaawit. Hi, gikan sa Cross Family kami manghinaot sa usa ka malinawon ug malipayong Pasko ug malambong 2025 kanatong tanan.